umaga. Sa gitna ng nagmamadaling tunog ng lungsod ng Maynila, sa isang buwagan na pinupuno ng nagtitislapang ilaw at bulungan ng paghanga, nakatayo si Elena Reyes. Ang kanyang uniforme, walang tumis, ay sumasalamin sa mga ilaw ng kamera at ang kanyang dibdib ay pinalamutian ng mga medalya. Bawat isa ay tanda ng katapangan, galing, at matagumpay na misyon. Isa siyang itinuturing na bayani ng lunsarang pambansang pagtugon sa kalamidad at pagsayip. Ang palakpakan ay umaalingaw-ngaw, ang mga ngiti ay nakabibighani, at ang mga matang nakatingin sa kanya ay puno ng paggalang. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang malamig na anino ang patuloy na gumagapang. 3 taon na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Ngunit ang alaala ay sariwa pa rin, parang sugat na hindi naghihilom. Ang malagim na unos. Ang nanyangalit na hangin. Ang sigaw ng mga biktima. Ang matinding desisyon na kailangan niyang gawin. Sumabog ang tulay. Ang kanyang utos na sinundan ng isang nakakabinging pagsabog na yumanig sa buong kapaligiran. Nakaligtas ang daan. Daang buhay sa pamamagitan ng kanyang mabilis na pag-iisip at katapangan. Ngunit ang tulay ng malaya, ang ugat ng ekonomiya ng kanyang pinagmulan, ay nawasak. Isang pagpapalit na kailangan, sabi niya sa sarili, para sa ikabubuti ng mas nakararani. Ang pamahalaan, anya, ay magtatayo muli. Naniwala siya sa kasinungalingang iyon, ang kanyang katuwiran ay naging pananggalaban sa lumalaking bigat ng pagsisisi. Ang seremonya ay natapos. Pumalik si Lena sa kanyang maluwag, tahimik na apartment sa taas ng isang gusali kung saan ang ingay ng Maynila ay tila isang malayo, hindi nakakagamalang pagbulong. Inilapan niya ang kanyang mga medalya sa isang mesa. Ang mga metal na kumikinang sa dilim, ngunit walang init na nagmumula sa mga ito. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na, at ang paningin ng isang larawan sa tabi ng kanyang computer ay nagdulot ng panibagong kirot. Isang larawan ni Miguel Migs, ang kanyang anak, na may malapad na ngiti at tiyakap ang kanyang ama, si Ricardo Carding Soriano. Matagal na niyang hindi nakita ang mga ngiting iyon. Ang kanyang puso ay kumirot. Iglang, umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang telepono, isang lumang ringtone na bihira niyang marinig. At Consuelo. Suelo, ang kapatid ni Carding. Ang tanging koneksyon niya sa mundo na matagal na niyang iniwan. Alinlangan siya, ang kanyang daliri ay nakatutok sa screen. Sa huli, sinagot niya. Lena, malamig ang tinig ni Suelo. Si Tia Nena, pumanaw na. Tia Nena, isang malalayong kamad. Anak, hindi niya gaanong kilala. Ganun po ba? Umanhin, ate. Magpapalibing kami sa Malaya. Dapat kang pumunta. Hindi ito isang imbitasyon, kundi isang utos. O isang hamon. Nanginig si Lena. Malaya. 3 taon. Hindi niya gustong bumalik. Hindi pa. Ang pagtakas niya ay isang uri ng pagtatago. Ngunit alam niyang ito, ang kanyang pagkakataon. Ang pagkakataon upang subukang ayusin ang lahat, kahit paano, sa kanyang anak at sa asawa niya noon. Isang maliit na butil ng asa na magagawa niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, na maunawaan nila. O marahil, simpleng kailangan lang niyang harapin ang kanyang nakaraan. Opo, ate. Pupunta ako. Ang paglalakbay mula sa maingay
at modernong Manila patungong liblib na lang Malaya ay parang pagdaan sa isang portal patungo sa ibang panahon. Ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng mga luntiang palayan, ang sementadong kalsada ay naging bako. Bakong daanan. Habang papalapit ang bus, ang simoy ng hangin ay nagdala ng pamilyar na amoy ng alat at sariwang isda na nagpabalik na mga alaala ng kanyang kawaran. Ngunit may iba pang amoy-amoy ng pagkasira, ng pinaghalong alikabok at kalumaan. Nang tuluyan siyang makarating sa Alang Malaya, isang malalim na pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang nayon na inakala niyang muling itinayo. Ang mga bahay ay luma at may sira. Ang mga lambat ay punit. Punit na nakasabit upang matuyo, at ang kapaligiran ay tila may anino ng pagod at pagkadismaya. Ang tulay. Ang simbolo ng kanyang tagumpay at sakripisyo. Hindi ito isang bagong tulay na gawa sa semento. Isang simpleng tulay na gawa sa kahoy at kawayan. Nawari anumang oras ay guguho ang kanyang sariling obra maestra ng pagkawasak na hindi pa rin nalilimutan. Ang kanyang lunas ay naging isang sumpa. Lena. Isang tinig mula sa kanyang likuran. Si Mang Tonyo, isa sa mga matatandang mangingisda, ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagod. Nagbalik ka. Walang emosyon sa kanyang tinig. Walang galak. Tanging isang patag na pagkilala. Mang Tonyo, sagot niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Kumusta po ang lahat? Nagkibit balikat ang matanda. Katulad pa rin. Ang tulay na bago, mahina. Ang dagat. Hindi kating masadana. May pahaging nasama ng loob sa kanyang mga mata. Nagpaturi si Lena sa paglalakad. Ang kanyang puso ay bumigat sa bawat hakbang. Hindi niya mahanap ang lumang bahay ng pamilya ni Caldin. Sa halip, sa isang maliit na burol, sa ilalim ng isang mangga, ay may isang maliit, kuskusing kubo. Ito ang dati nilang lot, kung saan nakatayo ang kanilang matibay na bahay. Ngayon, isang pansamantalang tilahan lamang ang naroroon. Nang makalapit siya, nakita niya si Migs. Nakaupo sa labas ng kubo, nakatingin sa malayo. Ang kanyang balikat ay payat. Ang kanyang anino ay mahaba. Wala ang dating ningning sa kanyang mga mata. Ang sigla ng isang 10 taong gulang na bata. Migs, tumayo ang bata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at pagtataka. Mama, ang tinig niya ay halos hindi marinig. Puno ng pag-aalinlangan. Lumungod si Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak ko, niyakap niya ang bata ng mahigpit. Pakiramdam niya, bumalik siya sa kanyang tunay na sarili. Ngunit naramdaman din niya ang butot balat na katawan ng kanyang anak. Malayo sa malusob, namigs na kanyang inaalala. Mama, bakit ngayon ka lang? Ang tanong ng bata ay parang isang patalin na tumusok sa kanyang puso. Bago pa siya makasagot, narinig niya ang isang matinding ubo mula sa loob ng kubo. Tumayo si Lena, ang kanyang puso ay kumalabob ng malakas. Pumasok siya at ang nakita niya ay halos nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakahiga sa isang lumang banig si Carding. Ang kanyang mukha ay butot balat. Ang kanyang mga labi ay tuyo at putla. Ang dating matipunong mangingisda ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang bawat ubo ay tila nagpapahina sa kanya. Nagkaroon ng malalim na uka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang mga mata ay malalin
at ang kanyang hininga ay mabigat. Carding. Ang kanyang tinig ay halos hindi na lumabas. Nidilat ni Carding ang kanyang mga mata. Isang pagtataka ang sumilay, pagkatapos ay isang malungkot na pagkilala. Lena, walang salita ang lumabas sa bibig ni Lena. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Ang kanyang bayani, ang kanyang pagiging matagumpay, ay naging walang saysay. Wala siyang nagawa para sa mga taong pinakamahalaga sa kanya. Kinaumagahan, matapos ang libing ni Tia Nena, nagpunda si Lena sa Sari, Sprinny at Suelo. Ang maliit na tindahan ay dati sentro ng buhay sa nayon, awanan, usapan, balitaan. Ngayon, tahimik ito. Tanging ay ang tunog ng lumang bentilador ang naririnig. Si Sulo, na may mahabang kulay, pabong buhok na nakapusod at may bakas ng pagod sa kanyang mukha, ay nagbibilang ng ilang piso. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Lena. Ate, simula ni Lena, ang kanyang tinig ay aalinlangan. Salamat sa pagtawag. Hindi na sana kita tatawagan. Tugon ni Suelo, ang kanyang tinig ay patag at malamig. Pero dapat mong makita ang iyong ginawa. Kumirot ang puso ni Lena. Hindi ko maintindihan, ate. Ang tulay, ang pamahalaan. Biglang tumayo si Sulo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at igati. Pamahalaan? Anong pamahalaan ang sinasabi mo? 3 taon kaming naghintay, Lena. 3 taon na puro pangako. At habang ikaw ay nagpapamukha sa Maynila, nagpapataas ng ranggo, may nagpakasakit dito para sa iyo. Anatiling tahimik si Lena. Ang kanyang puso ay kumalabog. Si Carding, patuloy ni Sulo, ang kanyang tinig ay nanginib. Siya ang nagligtas sa iyo. Hindi niya gustong masila ang iyong karera. Kaya niya ginawa ang lahat. Siya ang nagbenta ng lupa, ng pamilya. Isang malakas na hampas. Ang lupa ng pamilya. Ang lupa na pinagkukunan ng ikinabubuhay ng maraming mangingisda sa Malaya, ang tirahan ng kanilang mga bangka. Isang mana na ibinaba mula sa mga henerasyon. Hindi ito simpleng ari. Ariyan. Ito ay ang kanilang kasaysayan, ang kanilang pagkakakilanan. Ano? Ang salitang iyon ay lumabas mula sa kanyang bibig nang halos hindi niya naintindihan. Oo. Ang lupa. Sigaw ni Suelo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pinenta niya sa isang mayamang negosyante sa syudad na alok ng malaking halaga. Inawan niya iyon upang mabayaran ng mga mangingisda na nawalan ng kabuhayan dahil sa pagkasira ng tulay mo. Binayaran niya ang mga utang mo mula pa noong bata ka, ang iyong tuition sa kolehiyo, ang mga pangarap mo na ikaw lang ang may hawak. At ang kaunting natira, ginamit niya upang magtayo ng tulay na kawayan. Inawan niya ang lahat para sa iyo, Lena, at ano ang ginawa mo? Iniwan mo kami. Ang mga salita ay tila mga suntok na tumatama sa kanyang dibdib. Ang bawat isa ay masakit, mas malalim kaysa sa huli. Ang kanyang tagumpay, ang kanyang karara, ang kanyang bayan ni lahat ay nakasalalay sa pagdurusa ng kanyang dating asawa, sa pagkawala ng kanyang anak, sa pagkawasak ng kanyang pinagmulan. Si Carding, ang taong buong buhay niya'y minahal, ang taong iniwan niya, ang nagpakasakit ng tahimik. Siya ang tunay na bayani
Habang siya, si Elena Reyes, ay isang manhid na taksil. 3 taon, patuloy ni Sulo, ang kanyang tinig ay lumamig muli, ngunit ang pighati ay naroroon pa rin. 3 taon na siyang nagtago, nagkukunwari, nagtatrabaho, ng sobra. Sobra upang maitago ang sakit, ang kahirapan, ang kanyang paghihirap. Tingnan mo siya ngayon, Lena. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Umiling si Lena, ang kanyang mga mata ay lumabo sa mga luha. Ang kanyang dibdib ay sumikip, halos hindi na siya makahinga. Ang sakit na naramdaman niya ay mas masahol pa sa anumang pinsalang pisikal. Ito ay ang sakit ng pagsisisi, ang pagsisisi na hindi na niya maibabalik. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang pagkaakilanlan, ay isang kasinungalingan. Nagbalik si Lena sa kubo, ang bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya si Migs na mahimbing, na natutulog sa banig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa isang lumang laruan. Sa tabi niya, si Carding ay umuubo, nang mahina sa kanyang pagtulog, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang liwanag ng gasera ay nagpakita ng mga anino sa dingding na parang mga multo ng kanilang dating buhay. Dito siya nakatayo, isang itinuturing na bayani ng bansa, ngunit sa harap ng kanyang pamilya, siya ay walang silbi. Wala siyang magawa para sa kanila. Ang kanyang mga medalya ay walang silbi. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi nauugnay sa simpleng pangangailangan na ito. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng armas at magligtas ng buhay, ay ngayon ay nanginginig sa kawalan ng magawa. Hindi na siya makakatulog. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik. Balik. Ang karangyaan ng kanyang apartment, ang malaking sweldo, ang mga pagpuri. At ngayon, ang kubong ito, ang gutom, ang sakit, ang mga luha. Ang contrast ay napakasakit. Tama na, bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Lahat ng meron ako, ibibigay ko. Ang kanyang mga ipon, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga pangarap. Lahat ay ibibigay niya upang subukang ayusin ang hindi na maibabalik. Ang kanyang desisyon ay isang paghahanap ng kapatawaran, hindi lamang mula sa kanyang pamilya, kundi mula sa kanyang sarili. Wala na siyang pakialam sa kanyang karera. Wala na siyang pakialam sa Maynila. Ang tanging mahalaga ay ang lang malaya, ang kanyang anak, at ang taong nagpakasakit para sa kanya. Samantala, sa isang malayong tanggapan sa Maynila, nakaupo si Colonel Matthew Matay de la Cruz. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang folder na may larawan ni Lena Reyes. Isang matangkad, ambisyosong lalaki, na may isang manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Matagal na siyang naghahangad sa posisyon ni Lena, matagal na siyang nagagalit sa bawat pagkilala na natatanggap nito. Ngayon, ang pagkakataon ay dumating. Kaya pala bigla na lang naglaho ang ating bayani, bulong niya sa sarili habang binabasa ang report. Ang kanyang pagbalik sa Malaya at ang mga bali. Palita tungkol sa kanyang kabaitan sa mga mangingisda. Isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Pinatawag niya ang kanyang 2 tauhan, sina Sargento Reyes at Corporal Cruz. Pumunta kayo sa Malaya, utos niya. Mag-imbestiga. Magtanong. Alamin ng lahat ang detalye tungkol sa biglaang pagbabalik ni Mayor Reyes. Mayroon akong kutob na may mas malalim pa sa likod nito. At siguraduhin ninyong hindi siya makakatakas sa nakaraan niya. Ngumiti si Matol. Ang pagkabigo ni Lena
ay ang kanyang tagumpay. Ang Malaya, na dati isang anino lamang sa mapa, ay magiging entablado ng kanyang akyat. Ang kanyang mga tauhan ay agad na umalis, dala ang kanyang utos, dala ang bining pagdududa at pagkakawatak. Watak sa isang, na yon, na nagsisimula pa lamang, sanang bumangmon. Ang pagsubok ni Lena ay nagsisimula pa lamang, at ang mga anino ng kanyang nakaraan, sa pamamagitan ni Matoy, ay muling nagpaparamdam. Magaan na umaalingaw ang tunog ng alon sa pampang, ang tanging musika, sa bagong umaga ni Lena, sa Langmalaya. Wala na ang nagmamadaling dosina ng Maynila, wala na ang malamig na simoy ng aircon. Ngayon, ang kanyang mga gising ay sinasalubong ng mainit na sikat ng araw na sumisilip sa luma, manipis na tela ng kanilang kubo, at ang amoy ng asin, at dampang lupa. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Migs, ang kanyang mukha ay payapa, at sa kabilang dako, mahina, ang paghinga ni Carding ang kanyang katawan, ay tila mas mahina kaysa dati. Ito ang kanyang bagong mundo, ang kanyang bagong realidad. Sa bawat bukang, liwayway, inihahanda niya ang sarili sa bagong pagsubok. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng baril at nairigit sa mga operasyon, ay ngayon ay humahawak ng martilyo, saw, at lumang lambat. Una niyang tinutukan ang tulay. Ang kawayan at kahoy na tulay na itinayo ni Carding ay nangangailangan ng agarang ang ayos. Sa kanyang bulsa, ang kanyang savings, na dating inilaan para sa isang matayog na karera, ay ngayon ay nauubos. Ngunit bawat sentimo ay nagiging isang piraso ng kawayan, isang lubid, isang pako. Sa simula, ang mga mata ng mga tao ay puno ng pagtataka, pagdududa, at kung minsan, paghamak. Ang dating bayani ng Maynila, ngayon ay nagpapawis sa ilalim ng araw kasama ang mga mangingisda. Hindi na siya kailanman magtatagal, bulungan nila. Nasanay na siya sa maginhawang buhay. Si Ate Sulo, sa kanyang sa restore, ay patuloy na malamig. Kung magtatanong si Lena tungkol sa mga presyo ng materyales, maikli lamang ang kanyang mga sagot. Kung minsan, mahuhuli ni Lena ang matalim na sulyap ni Suilo, na tila binubungkal ang bawat galaw ni Lena. Ngunit si Lena ay hindi sumuko. Kung paanong binuo niya ang kanyang sarili sa militar, binuo niya ang kanyang buhay sa Malaya. Araw, lumalabas siya bago sumikat ang araw kasama ang mga mangingisda. Hindi siya nagbibigay ng utos. Nagtatanong siya. Paano magtabi ng lambat? Paano malaman ang tamang panahon para mangisda? Anong uri ng kahoy ang pinakamatibay para sa bangka? Ang kanyang mga kamay ay napuno ng kayo, ang kanyang balat ay sinunog ng araw. Naranasan niya ang matinding init at ang maalat na simoy ng hangin, ang pakiramdam ng pagod na kaiba sa pagod na naramdaman niya sa paghahabol sa mga kriminal. Ngayon, ito ay isang pagod na puno ng katotohanan ng pagiging pakinabang. Sa hapon, tutulungan niya ang iba pang mga babae sa paglilinis ang isda sa paggawa ng tuyo. Nakinig siya sa kanilang mga kwento, ang kanilang mga tawa, at ang kanilang mga problema. Unti, ang mga bulungan ay napalitan ang mga tanong. Lena, paano ba ayusin ang bubong namin? Lena, anong uri ng bangka ang kailangan namin para hindi masira sa alon? Ang kanyang mga kasanayan na dating inilaan para sa malalaking operasyon ay ngayon ay ginagamit para sa simpleng pangangailangan ang kanyang komunidad.
Isang araw, habang tinutulungan niya si Mang Ponyo sa aayos ng sirang langbat, nakita niya ang ngiti sa mukha ng matanda. Hindi ito ang ngiti ng paggalang sa isang opisyal, kundi ang ngiti ng pagtanggap sa isang kapwa tao. Magaling ka na ngayon, Lena, sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay kumichinang. Hindi ka na ang babaeng iniwan kami. Ikaw na ang Lena ng malaya. Ngunit si Sulo ay nanatiling matigas. Hindi pa rin niya binibigyan ng buong tiwala si Lena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pagdududa, ang kanyang mga labi ay nakatikong. Alam ni Lena na ang sugat sa puso ni Sulo ay mas malalim kaysa sa anumang sugat sa kanyang katawan. Isang hapon, ang kalangitan ay nagdilim ng mabilis. Ang simoy ng hangin ay naging isang matalim na bugso at ang dagat ay nagsimulang magpakida ng mga puting bula. Isang mabilis ang pagbabago ng panahon, isang maliit na bagyo, ngunit sapat upang magdulot ng pinsala sa mga bangka na nakaparada sa pampang. Nagulantang ang buong nayon. Ang mga mangingisda ay nagsimulang magtakbuhan, sinusubukan na hilahin ang kanilang mga bangka patungo sa ligtas na Louvre. Ang bangka ni Tatay Lito, malapit ng tangayin ng alon. Sigaw ng isang bata. Ang instinct ni Lena ay agad na kumilos. Hindi siya isip. Hindi siya nagbigay ng utos. Nakita niya ang isang lubid na nakakalat at agad na sinunggaban ito. Halina kayo. Kailangan natin ng mas maraming tao dito. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, ngunit wala itong tono ng pagiging amo, kundi tono ng pagiging kasama. Kasama ang ilang mangingisda, pinilit niyang abuti ng bangka ni Tatay Lito. Ang malalaking alon ay umahambas sa kanila. Ang hangin ay halos bumabali sa kanilang mga buto. Ngunit si Lena ay matatag. Gumamit siya ng mga teknik na natutunan niya sa kanyang pagsasanay kung paano gumamit ng lubid upang magbigay ng leverage, kung paano ikutan ang bangka upang mabawasan ang resistansya ng alon. Hindi siya nagsalita tungkol sa operasyon o estratehiya. Basta kumilos siya at ang mga mangingisda ay natural na sumunod. Nakikita ang kanyang galing at dedikasyon. Nang sa wakas ay nailigtas nila ang bangka basang. Pasa si Lena, ang kanyang buhok ay nakakalat at ang kanyang mga braso ay nangangalay. Ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya sa paligid at nakita niya si Sulo na nakatayo sa tabi ng kanyang tindahan, nakamasid sa kanya. Ang mga mata ni Sulo ay hindi na puno ng galit, kundi ng pagtataka at isang kakaibang emosyon na hindi malaman ni Lena. Kinagabihan, habang umuulan ng mahina, nagluluto si Lena ng simpleng kanin at tuyo sa loob ng kanilang kubo. Pumasok si Sulo. Dala ang isang basket ng adobo at isang thermos ng mainit na kape. Nagulat si Lena. Ate. Kumain ka, sabi ni Sulo. Ang kanyang tinig ay malambot, halos pabulong. Ibinaba niya ang basket sa sahig at sa kauna. Unahang pagkakataon, umupo siya sa tabi ni Lena, hindi sa malayo. Salamat po, ate, sabi ni Lena. Ang amoy ng adobo ay nagparamdam sa kanya ng init sa loob. Nakita kita kanina, simula ni Suelo. Paano mo nagawa yon? Akala ko'y mahina ka na. Nasanay ka na sa Manila. Ngumiti si Lena. Ang kasanayan ay kasanayan, ate. Kahit saan ka man mapunta. Napabuntong. Hindi na si Suelo.
Alam mo ba, Lena, noong nawala ka, sobrang hirap ang pinagdaanan ni Carding. Ang lupa, ang mga utang mo, lahat iyon ay pinasan niya ng isa. Hindi siya nagreklamo. Hinahayaan niya lang akong magalit sa kanya dahil ayaw niyang malaman mo. Palagi niyang sinasabi na si Lena may kinabukasan siya. Hindi dapat sirain ang kanyang mga pangarap dahil sa akin. Umigat ang puso ni Lena. Alam ko po, ate. Nararamdaman ko ang sakit niya ngayon. Alam mo ba kung bakit siya nagkasakit? Patuloy ni Suelo, ang kanyang mga mata ay nanunubig kasi hindi siya tumigil. Naninisda siya umaga at gabi, naghahanap ng kung anong sadilan para lang makabawi sa mga nawala. Ang tulay, siya ang personal na nagbantay doon. Hindi niya hinahayaan na masila. Kahit na nahihirapan na siya, ayaw niyang pabayaan ang kanyang mga kababayan. Ayaw niyang pabayaan si Migs. Niyakap ni Lena si Suelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, ate. Patawarin ninyo kaming lahat. Hinagod ni Suelo ang likod ni Lena. Hindi ka na namin pinapatawad, Lena. Tilatanggap ka na namin. Unti, nakita ni Lena ang isang maliit, nahihiyang ngiti sa labi ni Suelo. Ang ngiting iyon ay mas naramdaman niya kaysa sa anumang medalya. Sa sandaling iyon, alam niyang nakapasok na siya sa puso ni Suelo at sa puso ng Malaya. Hindi nagdagal ang pagbabalik ni Lena sa Malaya at ang kanyang mga ginawa ay umabot sa Maynila. Hindi nagustuhan ni Colonel Maitiro Matoy de la Cruz ang mga balitang iyon. Ang kanyang pakana na sirain si Lena ay tila nauwi sa wala. O mas malala pa, tila nagpapabuti ba sa imahe ni Lena sa mata ng mga tao. Isang mainit na hapon, dumating sa Lang Malaya ang isang military jeep. Pumaba ang dalawang opisyal na ipinadala ni Matoy, sina Sargento Reyes at Corporal Cruz, kasama ang ilang almadong tauhan. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng gulat at takot sa ngayon. Marami sa mga bata ang nagtakbuhan, ang mga matatanda ay nagbulungan. Hinahanap namin si Mangor Elena Reyes, sabi ni Sargento Reyes. Ang kanyang tinig ay may autoridad. Lumabas si Lena mula sa kanyang kubo. Kalmado ang kanyang tindig. Ako si Lena Reyes. Ano ang maipalilingkod ko, Sargento? Mayroon kaming impormasyon na ikaw ay sangkot sa iligal na aktibidad dito sa Malaya. Sagot ni Sargento Reyes, ang kanyang mga mata ay matalin. Sinisikap na takutin si Lena. Kami ay inutusang imbestigahan ang iyong mga ginawa at ang iyong biglaang pagbabalik. Maraming tanong ang nakalutang tungkol sa iyong dating misyon sa tulay at ang mga ibinintang mong donasyon sa mga mangingisda. Pinigilan ni Lena ang kanyang galit. Alam niyang ito ang pakana ni Matol. Wala kong itinatago, Sargento. Ang lahat ng ginagawa ko dito ay para sa ikabubuti ng Malaya, kasama ang mga taong nakatira dito. Kailangan mong sumama sa amin sa headquarters para sa mas detalyadong investigasyon, sabi ni Corporal Cruz. Ang kanyang tinig ay may banta. Bago pa man makasagot si Lena, lumabas si Mang Tonyo, kasama ang iba pang mga mangingisda at sina Suelo at Carding, na nakatayo sa likuran, mahina, ngunit matatag. Hindi niyo pwedeng kunin si Lena, sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang tinig ay may autoridad na nagmumula sa kanyang edad at posisyon sa nayon. Inagawa lang niya ang tama. Pinayaran niya ang kanyang pagkakamali. Nakita namin ang kanyang pagbabago. Hindi siya gumagawa ng masama. Hindi siya nagpanggap. Sigaw ng isang mangingisda.
Tinutulungan niya kami ng walang hinihingi. Pinili niya ang mga gamit namin sa pangingisda. Ang tulay na yon, siya ang ayos, sabi ng isa pa. Tumingin si Lena sa mga opisyal. Sargento, hindi ako tatakas. Ngunit kung gusto ninyo ng sagot, sasagutin ko kayo dito, sa harap ng mga taong ito. Nagulat ang mga opisyal sa pagkakaisa ng mga tao. Hindi nila inaasahan ang ganitong suporta kay Lena. Ngunit si Lena, sa gitna ng mga tao, ay naramdaman ang isang kakaibang lakas. 3 taon na ang nakalipas, simula ni Lena. Ang kanyang tinig ay malinaw, umaalingaw sa katahimikan ng nayon. Inawa ko ang isang desisyon na nagdulot ng pinsala sa tulay ng Malaya. Naniwala ako na ginawa ko ang tama sa mas nakararami. Ngunit sa paggawa nito, nakalimutan ko ang mga taong direktang naapektuhan. Nakalimutan ko ang aking pamilya, ang aking pinagmulan. Nagpatuloy siya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bawat mukha sa paligid niya. Nang bumalik ako dito, nakita ko ang bunga ng aking pagkakamali. Nakita ko ang hilap ng Malaya. Nakita ko ang sakit ni Carding, ang pagdurusa ng aking anak na si Migs. Nalaman ko na si Carding, ang aking asawa noon, ay isinakripisyo ang lahat ng lupa ng aming pamilya, ang kanyang kalusugan, para lang protektahan ako, para bayaran ang mga pagkakamalit ko, at para matulungan kayong bumangon. May mga humikbi. Si Sulo ay nakatingin kay Lena na may pagmamahal at pag-unawa. Si Carding, kahit mahina, ay nakangiti. Kaya ngayon, ako ay tumatayo sa harap ninyo. Patuloy ni Lena. Ang kanyang tinig ay naninig sa damdamin, ngunit matatag. Hindi bilang isang opisyal ng gobyerno. Hindi bilang isang bayani. Kundi bilang Elena Reyes, isang anak ng Malaya, isang ina, isang asawa. Handa akong tanggapin ang anumang parusa mula sa gobyerno. Handa akong talikuran ng aking karera. Dahil dito, ako kabilang. Dito ko gustong itayo muli ang aking buhay. Kasama kayo. Kasama ang aking pamilya. May katahimikan. Pagkatapos ay isang malakas na palakpakan ng pumuno sa hangin. Ang mga tao ay lumapit, yumakap kay Lena. Narinig ninyo? Sabi ni Mang Tonyo sa mga opisyal. Lena Reyes, nagpapakita siya ng totoong lakas. Ang kanyang mga gawa ang nagsasalita, hindi ang kanyang mga salita. Hindi siya kailangang imbestigahan. Ginagawa niya ang dapat. Siya ay nasa bahay na. Alangan ang mga opisyal. Ang kanilang mukha ay puno ng hiya. Hindi nila kayang ipagpatuloy ang kanilang utos sa harap ng nagkakaisang komunidad. Oo, susundin namin ang utos na bumalik sa Maynila, sabi ni Sargento Reyes. Ang kanyang tinig ay mahina. Ngunit, ito ay hindi pa tapos, Mang Reyes. Ang nakaraan mo ay hindi ka kailanman pababayaan. Umalis ang military jeep, naiwan ng isang pakiramdam ng kapayapaan at pagkakaisa sa Malaya. Si Lena ay nakatayo sa gitna ng mga tao, ang kanyang puso ay puno. Ang liham ng pagsuspindi na sinundan ng kanyang voluntaryong pagbibitiw ay dumating kinabukasan, ngunit wala na itong epekto sa kanya. Ang kanyang langgo, ang kanyang mga medalya, ang kanyang dating buhay lahat ay tila lumulutang na para mga lumang dahon na tinangay ng hangin. Ngayon, ang kanyang mga araw ay puno ng tunay na kaligayahan. Ang tulay ay untik. Unting nakukumpleto, mas matibay kaysa dati, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Nakita niya ang ningning sa mga mata ni Migs habang naglalaro ito sa pampang. Si Carding,
bagaman dahan, ay nagpapagaling. Ang kanyang ubo ay hindi na ganoon kalala at nakakapaglakad na siya sa tabi ni Lena, umahawak sa kanyang kamay. Sa bawat hapunan, ang kanilang kubo ay puno ng tawanan at kwentuhan. Ang simpleng pagkaing inihanda niya ay mas masarap kaysa sa anumang pagkain sa Maynila. Ang pagmamahalan ng kanyang pamilya, ang pagtanggap ng kanyang komunidad, ito ang kanyang mga medalya ngayon, ang kanyang totoong tagumpay. Isang hapon, nakaupo si Lena sa pampang, pinapanood ang paglubog ng araw, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Carding. Dito, ako kabilang, Carding, bulong niya. Dito ang bahay ko. Hindi sa Maynila, kundi dito, kasama kayo. Ngumiti si Carding. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Palagi kang may bahay dito, Lena. Palagi. Ang Langmalaya ay nagising muli, mas matibay, mas nagkakaisa. At si Lena, ang dating bayani ng Maynila, ay natagpuan ang kanyang tunay na sarili sa simpleng buhay, sa pagmamahalan ng kanyang pamilya, at sa kapangyarihan ng kanyang komunidad. Ang kanyang puso ay payapa, buo, at handa sa anumang hamon na darating. Ang ilang buwan ay lumipas ng tila isang banayad na haplos ng simoy ng hangin sa Langmalaya. Ang bawat araw ay isang bagong yugto ng pagbabago, isang patunay ng kapangyarihan ng pagkakaisa at pagmamahal. Ang tulay na dati simbolo ng pagkawasak ay muling itinayo, mas matibay, mas may kulay, nanad. Ugnay sa mga pangarap ng bawat pamilya. Ang mga luma at sira. Sirang bangka ay napalitan at ang sari. Sa restore ni At, Sulo ay muling naging sentro ng buhay sa nayon, puno ng tawanan at kwentuhan. Ang dating anino ng pagkalugi ay napalitan ng liwanag ng pag-asa. Para kay Lena, ang buhay sa Malaya ay isang serye ng mga simpleng himala. Ang ingay ng Maynila ay isang malayong alaala na lamang. Ngayon, ang musika ng kanyang umaga ay ang huli ng mga idon, ang banayad na alon na humahampas sa pampang at ang tunog ng pagtawa ni Migs habang naglalaro sa buhangin. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay umawak ng armas, ay ngayon ay sanay sa paglilinis ng isda, pagtatani ng gulay, at paghabi ng banig. Ang bawat kalyo ay isang tanda ng kanyang muling pagkabuhay. Si Carding, bagaman dahan ay nagpapagaling. Ang kanyang ubo ay hindi na ganoon kalala at ang kulay ng kanyang balat ay bumalik na. Hindi pa rin siya malakas para mangisda, ngunit nakakatulong na siya sa mga gawain sa bahay aayos ng maliliit na ganit, paglilinis ng bakuran at pagbabantay kay Migs. Ang bawat ngiti niya, bawat mahinang tawa, ay parang musika sa pandinig ni Lena. Ang kanilang relasyon ay muling namulaklak, mas malalim, mas matatag, batay sa pagtanggap at pagpapatawad. Ang kubo nila, bagaman maliit, ay puno ng init at pagmamahalan. Isang mainit na hapon, habang si Lena ay abala sa pagtatahi ng lumang lambat sa labas ng kanilang kubo, isang jeep ang dumating sa dulo ng nayon. Hindi ito ang military jeep ng mga tauhan ni Matol. Mas bago ito, mas maayos. Mula rito, bumaba ang isang pamilya na figura, si Daniel Dan Sarmiento, ang kanyang dating kasamahan at kaibigan sa National Disaster Response and Rescue Force. Kumunot ang noo ni Lena. Ano kaya ang ginagawa ni Dan dito? Ang kanilang huling pag-uusap ay nangako ng kapayapaan at paglimot sa nakaraan.
Ngayon, ang kanyang presensya ay tila isang balita ng kaguluhan. Lena, tawag ni Dan. Ang kanyang tinig ay nagtataka. Halos hindi makapaniwala sa nakita. Si Lena, ang matapang na opisyal, ngayon ay nakaupo sa buhangin. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik at pagod. Tumayo si Lena. Ang kanyang puso ay kumalabog. Dan, ano ang ginagawa mo dito? Lumapit si Dan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan kong makausap ka. Lena. Mahalaga. Aalala si Lena. Tiningnan niya si Carding na mahimbing na natutulog sa loob ng kubo at si Migs na abala sa paglalaro malapit sa dagat. Dito na lang, sabi niya, tinuro ang isang malaking bato malapit sa pampang. Umupo si Dan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Lena na puno ng paghanga at pag-aalala. May problema, Lena. Isang problema na akala ko'y nalutas na natin. Kinabahan si Lena. Ano yon? Naaalala mo pa ba ang sindikato ng Dilin? Tanong ni Dan. Ang kanyang tinig ay bumaba. Ang kaso ng human trafficking sa mga batang babae mula sa mga coastal villages. Ang mga kaso na akala natin ay nabuwag na natin. 3 taon na ang nakakaraan. Napatigil si Lena. Ang alaala ay bumalik ang madilim na mukha ng krimen, ang pait ng kawalan ng katarungan. Ang mga kaso na iyon ang nagtulak sa kanya na maging mas matapang, mas dedikado sa kanyang trabaho. Oo, sagot niya, naalala ko. Bakit? Nagsimula na naman sila. Lena, sabi ni Dan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. May mga bagong ulat. Maraming batang babae ang nawawala sa mga karatig. Nayon. At mas malala pa, mayroon kaming impormasyon na 2 biktima. Sina Maria at ang kanyang anak na si Sofia mula sa Barangay San Juan ang nakatakas. Ngayon, nagtatago sila. Ang sabi ng kontak namin, patungo sila dito sa Malaya. Hinahanap kanila, Lena. Ikaw lang mang pinagkakatiwalaan nilang makakatulong. Naramdaman ni Lena ang lamig na bumarot sa kanyang katawan, mas matindi kaysa sa malamig na simoy ng hangin. Sindikato ng Dilin. Human trafficking. Maria at Sophie. Ang kanyang isip ay agad na naglakbay sa kanyang nakaraan, sa mga operasyon, sa panganib. Ngunit ngayon, wala na siyang uniforme, wala na siyang awtoridad. Siya ay si Lena Reyes, isang nanay, isang asawa, isang bahagi ng langmala. Hindi, Dan, sabi ni Lena. Ang kanyang tinig ay halos pabulong, puno ng atubili. Hindi ako pwedeng bumalik doon. Tapos na ako sa danoong buhay. Pinangako ko sa sarili ko, sa pamilya ko, sa Malaya, na hindi na ako aalis. Hindi ko na sila iiwan. Pero Lena, sabi ni Dan, ang buhay ng mga inosente ang nakataya. Ang mga babae at bata. Ikaw lang ang nakakakilala sa modus operandi ng mga sindikato. Ikaw ang pinagkakatiwalaan nila. Umiling si Lena. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Nakita niya si Migs masaya, tigtas. Nakita niya si Carding, dahang gumagaling. Paano si Carding? Hindi pa siya malakas, Dan. Hindi ko siya pwedeng iwanan na iisa. Hindi ko pwedeng ipagpatuloy ang pagiging bayani sa kapinsalaan ng aking pamilya. Naranasan ko na yan at ayaw ko nang maranasan pa. Ang pait ng kanyang nakaraan ay tila nagbabalik.
sariwa pa rin ang sakit. Biglang, narinig niya ang isang mahinang ubo mula sa likuran. Lumingon si Lena, at nakita niya si Carding na nakatayo sa labas ng kubo. Ang kanyang mukha ay payat pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Maliwanag na narinig niya ang kanilang pinag-usapan. Lena, sabi ni Carding, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng bigat. Lumapit si Lena kay Carding, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Carding, bakit gising ka? Dapat nagpapahina ka pa. Narinig ko ang lahat, sabi ni Carding. Tiningnan niya si Dan, at pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin kay Lena. Maria at Sofia, sabi mo, hindi mo pwedeng pabayaan ang iyong konsensya, Lena. Hindi mo pwedeng talikuran ng kung sino ka. Pero ikaw, Carding, sabi ni Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Paano ka? Hindi ka pa malakas. Ayokong alala ka na naman. Ayokong maranasan mo na naman ang pagpapasa ng lahat ng bigat ng isa. Hinawakan ni Carding ang kamay ni Lena. Ang kanyang palad ay manipis, ngunit ang kanyang hawak ay matatag. Dahil doon ako natuto, Lena. Ang pagtatago ng bigat, ang pagpapasan ng lahat ng isa ay hindi solusyon. Ito ang nagpahina sa akin. Ngayon, Lena, dapat tayong magkaisa. Dapat tayong magtulungan. Hindi mo kailangan na isa. Hindi ka na iisa. Harapin natin ito ng magkasama. Tiningnan ni Lena ang mga mata ni Carding at nakita niya ang isang matinding pagmamahal, pag-unawa, at kalakasan na hindi niya inakala na naroroon. Ngunit ang kanyang takot ay nanatili. Ang takot na mawala ang kapayapaan na kanyang natagpuan, ang takot na muling saktan ang kanyang pamilya. Hindi ko alam, Carding, bulong ni Lena, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dagat. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Wala na akong rangko. Wala na akong power. Ordinaryong tao lang ako. Ngumiti si Carding. Ang pagiging ordinaryong tao, Lena, ay ang pinakamalaking kapangyarihan. Dahil sa pagiging ordinaryong tao, makakahanap ka ng suporta. Makakahanap ka ng pagkakaisa. Sa kabila ng mga salita ni Carding, ang aalinlangan ay nanatili sa puso ni Lena. Ang alaala ng kanyang nakaraang buhay bilang isang opisyal, puno ng panganib at sakripisyo, ay bumalik. Ang kanyang bagong buhay sa Malaya, na puno ng kapayapaan at pagmamahalan, ay tila isang babasagin na baso, na anumang oras ay maaaring mabasag. Nais niyang manatili sa kapayapaan na yon, na protektahan ng kanyang pamilya mula sa anumang banta. Kinabukasan, habang papalubog ang araw, nagpasya si Lena na kumunga ng panggatong sa gilid ng bakawan. Kailangan nila ng karagdagang kahoy para sa pagluluto ng hapunan. Ang simoy ng hangin ay banayad, at ang ingay ng mga insekto ay tila isang luledi. Sa kanyang pagbalik, narinig niya ang isang matinding ubo mula sa kanilang kubo. Napatakbo si Lena, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Pagpasok niya, nakita niya si Carding na nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib, at ang isang lambat na sinisikap niyang ayusin ay nakakaat sa kanyang paanan. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang bawat ubo ay tila nagpapahina sa kanya. May bakas ng dugo sa kanyang bibig. Carding. Sigaw ni Lena.
Lumungon siya sa tabi ni Carding at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ano ang ginagawa mo? Bakit hindi ka nagpapahinga? Nahirapan si Carding na magsalita. Sinusubukan kong tumulong, Lena. Hindi ko kayang makita kang isa. Niyakap ni Lena si Carding ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Nakita niya ang kanyang sarili sa pagiging matigas ni Carding. Ang kanyang pagpupumilit na magpasan ng lahat ng bigat ng isa ay nagdulot ng sakit at pagdurusa sa kanyang pamilya noon. Ngayon, nakita niya ang parehong determinasyon kay Carding na handang magpakasakit para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aalinlangan ni Lena ay nawala. Hindi niya pwedeng hayaan na magpakasakit pa si Carding. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang pamilya at ang kanyang komunidad na maging biktima ng mga sindikato ng dilin. Kailangan niyang kumilos. Hindi na ito tungkol sa kanyang ranggo, sa kanyang reputasyon o sa kanyang karera. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa proteksyon. Hindi na, Carding, bulong ni Lena. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong determinasyon. Hindi na tayo iisa. Harapin natin ito ng magkasama. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, nagtipon si Lena sa bahay ni Mang Tonyo. Kasama niya si Dan, si Ate Suelo, at ilang matatandang mangingisda at mga inalang na yon. Ang balita tungkol sa pagdating ni Maria at Sofia at ang banta ng sindikato ng dilin ay kumalat na sa buong Malaya. Hindi na ito usapin ni Lena lamang. Ito ay usapin ng buong komunidad. Ang mga sindikato, ang kanilang modus operandi ay nagbago, paliwanag ni Dan. Inilatag niya ang isang lumang mapa ng mga karatid. Ngayon at mga bakawan. Mas matalino sila ngayon. Gumagamit sila ng mga lihim na ruta sa dagat at sa gubat ng bakawan. Mayroon silang mga kontak sa loob ng mga nayon. Ang kanilang target ay mga batang babae na walang laban. Nasaan ang mga kontak mo? Tanong ni Lena. Kay Dan, ang kanyang isip ay agad na naghahanap ng mga solusyon. Kailangan natin ng loyal information. Mayroon akong mga kontak sa pulisya, ngunit hindi sila mabilis kumilos, sabi ni Dan. At alam mo naman ang mga sindikato, may mga tauhan sila sa lahat ng lugar. Hindi tayo pwedeng umasa sa kanila ng buo. Kung galon, tayo ang kikilos, sabi ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Pero hindi bilang mga opisyal, bilang mga tao ng Malaya. Gamitin natin ang alam natin. Tumingin si Mang Tonyo kay Lena. Anong plano mo, Lena? Alam natin ang dagat. Alam natin ang mga bakawan, paliwanag ni Lena. Ang mga sindikato, may mga sasakyan sila sa lupa at mga bangka sa dagat. Pero hindi nila alam ang bawat lihim na daanan, ang bawat pasikot. Sikot ng ating lugar. Hindi nila alam ang mga alon, ang mga hangin, ang mga tedes tulad natin. Si Carding, na nagpupumilit na makabangon sa kanyang banig, ay lumapit. Ang talo ng liwanag, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina. Doon, sila, nagtatago noon. Isang lihim na lugar, sa gitna ng bakawan. Kung saan ang tubig. Tabang at tubig. Alat ay nagtatagpo. Mahirap hanapin, pero alam ko ang daan. Nagniningas ang mga mata ni Lena.
Kung gayon, Carding, ikaw ang magiging navigator natin. At ako, sabi ni Ate Surelo, ako ang magiging tagapagbigay ng impormasyon. Ang mga babae sa nayon, may mga mata at tainga sa lahat ng lugar. Mayroon tayong network. Ang mga mangingisda ay ayon. Ang bawat isa ay may kanyang gampanin. Ang iba ay magbabantay sa mga baybayin. Ang iba ay maghahanda ng mga bangka. Ang iba ay magbibigay ng pagkain at tubig. Ang bayanihan ay muling bumangon. Mas matibay, mas may layunin. Ang paghahanap ay nagsimula. Sumakay si Lena sa isang bangka na binangungunahan ni Mang Tonyo, kasama si Dan. Si Carding, bagaman mahina pa, ay nakaupo sa likuran, inagabalan sila sa mga lihim na daanan ng bakawan. Sa bawat paglihis, ang bangka, sa bawat pagdaan sa mga madilin at mapanganib na lugar. Ang mga mata ni Carding ay matalin, ang kanyang isip ay malinaw. Ang gabi ay bumalot sa kanila at ang dilim ng bakawan ay tila nagpapalala ng kanilang takot. Ngunit si Lena ay matatag. Ang kanyang mga kasanayan sa pagiging scout at strategist ay muling bumalik, ngunit ngayon, ito ay pinaghalo ng lokal na kaalaman ng mga mangingisda. May mga marka ng gulong sa putik. Mang Tonyo, bulong ni Lena, tinuro ang isang bahagi ng lupa. Hindi ito sa atin. Galing sa labas. Biglang, isang maliit na figura ang lumabas mula sa dilim. Si Migs. Migs, ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Lena, ang kanyang puso ay kumalabob. Nakita ko po sila. Mama, sabi ni Migs, ng kanyang tinig ay puno ng excitement at pag-aalala. Sa talo ng liwanag, may mga tao po doon. Sila po ang naghahanap kina Maria at Sofia. Si Migs, nakilala ang bawat pasikot. Sikot ng malaya. Ang bawat lihim na lagusan na hindi alam ng sinuman, ang naging susi. Siya ang nakakita ng mga bakas, ang nakarinig ng mga bulungan. Ang kanyang pagiging inosente ay naging pinakamahalagang tuol sa kanilang paghahanap. Sa wakas, narating nila ang talo ng liwanag. Hindi ito isang simpleng talon. Ito ay isang lihim na lagusan sa loob ng isang kuweba kung saan ang tubig, tabang, ay bumubuhos sa dagat na lumilikha ng isang natural na ilaw na nagbibigay ng kakaibang kagandahan sa lugar. Ngunit ngayon, ang lugar na yon ay puno ng takot. Mula sa loob ng kuweba, narinig nila ang mga boses ng mga nagtatago at ang mga boses ng mga naghahanap. Narito sila, bulong ni Lena. Ang kanyang mga mata ay matalin, ang kanyang isip ay nagplano. Hindi tayo pwedeng pumasok ng direkta. Kailangan natin silang sorpresahin. Gamit ang kanyang kasanayan sa stealth at combat, pinangunahan ni Lena ang grupo. Ang mga mangingisda, bagaman hindi sanay sa labanan, ay sumunod sa bawat utos niya. Si Mang Tonyo ay gumamit ng kanyang lambat upang haranin ang isa sa mga sindikato. Habang si Dan ay tumawag sa pulisya, ibinabalita ang kanilang kinaroroonan. Si Lena, sa kabila ng kanyang pagiging sibilyan, ay gumamit ng kanyang mga dating kasanayan. Ang kanyang mga kamay ay mabilis, ang kanyang mga galaw ay tumpak. Hindi niya binatayan sinuman. Pinigilan niya lamang sila, ginagamit ang kanyang kaalaman sa self-defense. Sa tulong ng mga mangingisda na ginamit ang kanilang kaalaman, sa lokal na lugar, ang kanilang pagkakaisa ay nagpatumba sa mga miyembro ng sindikato ng Dilin. Sa loob ng kuweba, natagpuan nila si Maria at Sofia, nanginginig sa takot,
Ngunit ligtas. Niyakap ni Lena ang dalawa, ang kanyang puso ay puno ng ginhawa. Ang mga sindikato ay nahuli at ang impormasyon na ibinigay ni Dan sa pulisya ay nagdulot ng pagdakip sa iba pang mga miyembro ng grupo. Ilang araw pagkatapos ng insidente, habang nakaupo sila ni Lena sa pampang, ang sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga mukha. Nilapitan sila ni Dan. Lena, simula ni Dan, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko akalain na makikita kitang kumilos muli. Magaling ka pa rin. Kailangan ka ng serbisyo. Mayroon akong mga koneksyon. Sigurado akong makakabalik ka sa iyong posisyon, mas mataas pa. Tumingin si Lena sa dagat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sikat ng araw. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong. Hininga. Salamat, Dan. Pero, hindi na ako babalik. Nagulat si Dan. Ano? Bakit? Ito ang iyong pangarap, Lena. Ngumiti si Lena. Isang ngiting puno ng kapayapaan at pag-uunawa. Ang pangarap ko noon ay ang maging isang bayani na magligtas ng maraming buhay. At ginawa ko iyon. Ngunit sa paggawa nito, nawala ko ang kung ano ang pinakamahalaga sa akin. Naisip ko na ang kaligayahan ay nasa mga ranggo, sa mga medalya, sa pagkilala. Tiningnan niya si Carling na nakangiti sa kanya, at si Migs na tumatakbo sa buhangin, laruan ang alon. Ngayon, Dan, nahanap ko ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na lakas ay hindi na sa uniforme o sa awtoridad. Ito ay nasa pagmamahal ng pamilya, sa pagkakaisa ng komunidad. Dito, ako kabilang. Dito ko pwedeng gamitin ang aking mga kasanayan upang protektahan ang mga mahal ko nang walang anumang pamagat o kapangyarihan. Naunawaan ni Dan. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Naiintindihan ko, Lena. Masaya ako para sa iyo. Ang malaya ay napakaswerte na mayroon kayo. Umalis si Dan, dala ang kanyang mga alaala at ang kanyang unawa. Naiwan si Lena, kasama si Carding at Migs. Ang malaya ay nababalot sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Ang mga alon ay banayad, ang simoy ng hangin ay nagdadala ng pamoy ng asin at sariwang bulaklak. Hinawakan ni Carding ang kamay ni Lena. Nakahanap ka na ng bahay, Lena. Ngumiti si Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Oo, Carding. Natagpuan ko na ang aking tahanan. Dito. Kasama kayo. Ang buhay sa Langmalaya ay nagpatuloy, simple, ngunit puno ng kahulugan. Si Lena, ang dating bayani ng Maynila, ay natagpuan ang kanyang tunay na sarili sa pagiging isang ina, isang asawa, at isang miyembro ng isang komunidad na nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng lakas at pagmamahal. Ang kanyang puso ay payapa, buo, at handa na harapin ang anumang hamon na darating, hindi na iisa, kundi kasama ang mga taong kanyang minamahal. Sa paglubog ng araw, ang kanyang silweta ay nanatiling nakatayo sa tabi ng dagat, isang simbolo ng isang babaeng muling natagpuan ang kanyang sarili, hindi sa tuktok ng mundo, kundi sa puso ng isang nayon.